Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Ako mga kabibig, Erwin Tulfo, sasampahan ng kaso, makukulong at ipatatanggal sa Kongreso. Hindi na makakatakbo sa Senado. Paano yan kabibig? Nabulgar kasi itong pangloloko ni Erwin Tulfo di umano pinipeke ang mga dokumento para makuha ng passport sa Amerika. Ito kasi mga tao, nung ibang tao, nung nangangarap talaga maging American citizen. So paano na yan, Erwin Tulfo? Ano ang iyong reaction dyan? Hindi pa naglabas ng reaction si Erwin Tulfo, ha? Parang natakot si Erwin Tulfo magbigay ng reaction kasi talagang magbubumerang sa kanya. Nako, eto kabibig ha. Sino itong magsasampa ng kaso ni Erwin Tulfo? Ito si Toto Kosing. Nako, talagang naghingi na siya ng patawad kay Erwin Tulfo kasi magsasampa talaga siya ng kaso mga kabibig. Nako, okay naman to kabibig. So ito na kabibig, manood tayo mga kabibig sa banat ni Toto Kosing at ang kanyang planong pagsampa ng kaso kay Erwin Tulfo. Ang tanong, matutuloy Electoral Tribunal, ladies and gentlemen, UBE ito, dapat kang tanggalin sa pagka-congressman. Okay? So, ang gagawin ko nito ngayon, pasensya ka na, Mr. Erwin Tulfo, at mapipilitan ako, maobliga ako magsampa ng kasong co-waranto laban sa iyo at ipapatanggal na kita sa House of Representatives sa pamamagitan ng co-waranto. Pagkatapos, magka-congressman, sasampahan din kita at the same time ng criminal case na election offense, kung tawagin, for material misrepresentation. Kasi hindi mo nilagay sa iyong certificate of nomination at hindi nyo dinisclose na ikaw pala ay Amerikano, hindi ka pa Pilipino. O nung panahon na yon. So ngayon, because of that, makukulong ka pa hanggang 6 na taon. Because of that, at isa pa, you will forever be disqualified from occupying any political or non-political or non-appointed positions in the government. Kaya ang pwede mo lang gawin, magnegosyo ka, magpatuloy ka ng pagkamedya mo, hindi ka babawalan dyan. Kaya ang mangyayari niyan, mapipilitan ako. The first thing that I will do in 2025 is to file before the Supreme Court. Sa Supreme Court na ako direkta magsampa. That case of co-waranto to remove you from the House of Representatives. May magtatanong dito mga abogado, bakit hindi sa House of Representatives Electoral Tribunal? Ladies and gentlemen, you be educated that the body called House of Representatives Electoral Tribunal has jurisdiction only on matters or issues that occurred or that arose from or that originated from election. Ito hindi nag-originate sa election. Nag-originate ito sa law na nagsasabi na walang sinuman na mga tao na magiging nominee sa party list kung siya ay hindi Filipino citizen. Tama. Sa araw ng eleksyon. Klarong-klaro na. Wala nang depensa si Erwin Tulfo rito. Matatanggal siya sa Kongreso. Matatanggal siya sapagkat siya ay hindi Pilipino nung siya ay ginawang nominee number 4 ng party list ng ACT-CIS noong May 9, 2022 election. So ngayon, ito nga si Mr. Erwin Tulfo na, ladies and gentlemen, ang conclusion ko po rito ay magsasampa po ako ng disqualification, patanggalin ko pa siya sa Kongreso. Bakit po siya matatanggal sa Kongreso? Sa rason po na wala siyang karapatan na magiging nominee ng ACT-CIS party list. Bakit po? Nakasaad na po yan. Nakasaad na po yan sa Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi, no person shall be a senator unless he is a natural born citizen and on the day of the election. Ibig sabihin, kasama rin dyan yung House of mga congressmen. At least is that he is, sa kanya sa senator. Pero dito tayo papasok ngayon sa Section 6. No person shall be a member of the House of Representatives. Walang tao sinuman ang magiging membro ng Kongreso sa House of Representatives, maliban lamang kung siya ay natural born na Pilipino sa noong araw ng eleksyon at saka siya ay
hindi bababa sa edad na 25 years old. At saka marunong bumasa at sumulat. At maliban sa party list representative, dapat nakatira siya sa distrito ng minimum of 1 year. Pero, ibig sabihin, kung party list ka, kasama ka sa requirement na dapat ikaw ay natural-born Filipino citizen. Nako. Okay? So, ngayon, ladies and gentlemen, iangat ko po yung araw kung kailan natanggal, ni-revoke ng US government ang kanyang citizenship. Nako. Ang kanyang citizenship po ay ni-revoke ng United States government sa noong effective noong October 11, 2022. Bakit? Kasi noong October 11, 2022 po, saka pa lang niya natanggap ang revocation. Iyan ang pensa. O yan, October 11, 2022. Sulat sa kanya, ito ang pangalan niya sa US government. Eric Sylvester Tulfo. At sinulatan siya na nire-revoke ng kanyang citizenship. Akalain mo, 4 na beses siya kumuha ng US passport. Lahat diniklara niya na siya ay American citizenship. At lahat na diniklara niya na siya ay si Eric Sylvester Tulfo. Tapos, ang pinakahuli niyang pag-apply ng passport ay may numero ito na 566-701-788. At ito'y ginawad ng US government noong August 6, 2021. Pero, sa kasamaang palad, nag-apply siya ng G2 visa. Ano ba yung G2 visa? Visa po yan na binibigay ng American government sa mga opisyal ng ibang bansa na gustong pumasok sa Amerika. At doon, nilagay niya, nang ito'y nilabas noong September 14, 2022, yung G2 visa, na siya ay ipinanganak sa Tacloban City, sa Leyte. So ngayon, ibig sabihin po, ito yung binasihan ng American government sa pagtanggal ng kanyang citizenship. So, pinatanggap sa kanya yung revocation order noong October 11, 2022. So, kung pinatanggap sa kanya, ibig sabihin, nawala ang kanyang citizenship noong October 11, 2022. Alam niya. So, ibig sabihin, noong October 10, 2022, siya ay Amerikano pa. Hala. Kung siya ay Amerikano pa, hindi siya pwede magiging nominee ng party list, Correct. ACT-CIS. Correct. Kailan ba nagkaroon ng eleksyon? Kasi sinasabi bawal sa araw ng eleksyon na yung hindi Pilipino na nominee ay bawal tumakbo. At dahil tumakbo siya bilang nominee number 4 ng ACT-CIS ay disqualified siya automatic to become a nominee. Correct. Ang ulitin, iklaro ko lang, ang disqualified dito hindi yung partido ha. Ang disqualified dito yung nominee. Hindi siya pwede maging nominee. Kaya ano ngayon ang mangyayari? So ang gagawin ko nito ngayon, pasensya ka na, Mr. Erwin Tulfo. Dapat, hindi naman pwede na ako nakadiscover, hindi ko pwede ipikit ang mata ko riyan. Correct. At mapipilitan ako, maobliga ako magsampa ng kasong kuwaranto laban sa iyo at ipapatanggal na kita sa House of Representatives sa pamamagitan ng kuwaranto. Ano po yung ibig sabihin ng kuwaranto? Nakinig mo Ang kami. kuwaranto po ay ibig sabihin, ikaw ay walang kwalifikasyon para maging nominee. Kaya kung wala kang kwalifikasyon para maging nominee, ikaw ay hindi pwede magiging congressman ng party list. Correct. So ngayon, ang tanong, bakit wala ka ng kwalifikasyon? Sapagkat po, iniutos po sa Section 6 ng Article 6 ng ating Constitution na walang sinuman ang pwedeng magiging nominee ng party list kung ikaw ay hindi natural-born Filipino citizen. At dahil ikaw ay American citizen, May 9, 2022 at natanggal ang pagiging citizenship po sa Amerika noong October 11, 2022, ikaw ay hindi pwede uupo na bilang nominee, magiging congressman na magre-representa sa Niloko ACT-CIS. tayo. Kaya ang mangyayari niyan, mapipilitan ako. The first thing that I will do in 2025 is to file before the Supreme Court. Sa Supreme Court na ako direkta magsampa. That case of kuwaranto to remove you from the House of Representatives.
may magtatanong dito mga abogado, bakit hindi sa House of Representatives Electoral Tribunal? Ladies and gentlemen, you be educated that the body called House of Representatives Electoral Tribunal has jurisdiction only on matters or issues that occurred or that arose from or that originated from election. Ito hindi nag-originate sa election. Nag-originate ito sa law na nagsasabi na walang sinuman na mga tao na magiging nominee siya ay hindi Filipino citizen sa araw ng eleksyon. Kailan ng eleksyon? May 9. So, dahil dito, dapat kang tanggalin sa pagka-congressman. Okay? Pagkatapos pagka-congressman, sasampahan din kita at the same time ng criminal case na election offense, kung tawagin, for material misrepresentation. Kasi hindi mo nilagay sa iyong certificate of nomination at hindi nyo dinisclose na ikaw pala ay Amerikano, hindi ka pa Pilipino o nung panahon na yon. So ngayon, because of that, makukulong ka pa hanggang 6 na taon because of that at isa from occupying any political or non-political or non-appointed positions in the government. Kaya ang pwede mo lang gawin, magnegosyo ka, magpatuloy ka ng pagkamedya mo, hindi ka babawalan diyan. Pero kung okupa ka ng opisina sa pamahalaan, bawal na po sa iyo. Okay? Ang problema kasi sa inyo, kung papalaos na kayo ng mga media, yung mga politiko, di ba dyan, ng mga artista kagaya ni Dan Fernandez, gaya ni Philip Salvador, gaya ni Bong Revilla, ni Jingo Estrada, sila, no? Lahat po sila, dahil mga laos na sila, dito sila ngayon pumapasok sa politika. Yan. Kasi pag laos na sila, wala na silang kikitain sa takilya. So, yan ang katotohanan ng buhay dyan. Kaya i-reject nyo na sa totoo lang, panawagan ko, lahat ng politiko na artista o mga actresses, babae man lalaki, pati si Vilma Santos, ay i-reject niyo pati si Lucky Manzano dyan sa Batangas. Sa mga Batanggenyo. So, si Bayani Alamag, Bayani Hernandez Alamag dyan sa Calaca, ay wag nyo nang iboto ito si Vilma Santos at saka si Lucky Manzano, pati anak niya na si Ryan Recto. Magagagawa lang. Pero iisa lang itong aking topic ha. Nagsisigwila ng konti, pero ang ibig sabihin, klarong-klaro na, wala nang depensa si Erwin Tulfo rito. Matatanggal siya sa Kongreso. Matatanggal siya sapagkat siya ay hindi Pilipino nung siya ay ginawang nominee number 4 ng party list ng ACT-CIS noong yung ibang bagay, kahit hindi na natin i-discuss, ganon din ang pauwian. At least importante, yung importanteng bagay, kuwaranto ang gagamitin ko. Hindi po ako magsasampa para malaman din ng mga abogado rito. Sige, kahit iregalo ko na lang kay Tulfo sa mga abogado niya, pag-aralan nila kung anong kaso ko, at sabihin ko na sa inyo, magsasampa po ako sa Supreme Court, nagpuwaranto, patanggal kita. Bakit Supreme Court? Ganito, paliwanag ko sa inyo mga positioning ko. Number 1, hindi ito bagay na nanggaling sa eleksyon. Kasi tapos ng eleksyon eh. O si senatorial candidate, Wilson Carretero Amad. Sa official list ng candidates ng magsuportahan tayo. Kaya ko na, magsuporta tayo. Suportahan mo rin yung ang mga party list namin sa Bunyog ay sapat na sa akin. So anyway, at suportan ka rin ng Bunyog para sa senatorial candidacy mo. So mag-usap tayo para magkakilala tayo. Anyway, ayaw ko talaga maging senador ito si Erwin Tulfo. Kasama na si Ben Tulfo. Mga please lang mga kababayan, walang magagawa yan. Hindi mga mangmang naman yan. Dinadaan naman sa sigaw-sigaw yan. Wala silang utak. Yun lang aking masasabi dyan. Dinadaan lang sa tapang ng loob. Lakas loob. Ang problema sa kanila, malakas pa sila mang-away. Marami naman pala silang dumi sa kanilang mga mukha. Hindi ata nila alam yung kanta ni Rico Puno na sinasabi,
bago mo linisin ang dungis ng hugasan ang puti sa mukha. Ayun. Ayun. Ha? So, Toto Hosing na magsampa ng kaso laban kay Erwin Tulfo. Ang daming kasong isasampa niya. Naku, paano yung haharapin ni Tulfo? Rin si Erwin Tulfo. Until na wala pa rin siyang statement kung sa naglabas ang mga issue sa ang tawag doon, papers para maging American citizen siya. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.